Parang maaga na ngayon. 6 o'clock. 6 o'clock po tayo mga kabiday. Maagang kalungkot. Ang lungkot ng aking dibdib. Parang gustong umiyak mga kabiday. Gustong umiyak na parang wala na akong mailuha mga kabiday. Malapit na umalis si nanay. Biyernes na bukas, last night na. Parang nakakalungkot mga kabiday. Sana tibayan ako ng loob. Talaga ang lungkot namin talaga mga kabiday. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kasi siyempre, ako naman ang pinaka-bantay ko na nagkaya isasaktan ako na parang hindi ko mawari mga kabiday. Kahit na hindi wala kang mabigat na kasalanan, parang gusto mo parang ipinakita mo talaga yung pagmamahal ng kasalukuyang may sakit siya. Pero naano ko naman mga kabiday, naibigay ko naman yung pagmamahal ko sa kanya. Pinakita ko naman kung ano yung kasalanan mo. Humingi na ako ng tawad. Tapos lahat. Pero ang sabi naman ni nanay, naman siya, nagganon siya, parang nag-oo siya na ganon. Huwag kang magalit sa akin, inay. Sabi ko ganon. Oo, sabi naman hindi ako magalit, sabi niya sa akin. Pero lagi niya binabanggit sa akin na ako lagi yung nakikita niya mga kabiday. Sabi niya, naawa daw sa akin dahil ako daw walang nag-alaga sa kanya. Pero sabi ko naman, okay lang yun. Basta magpagaling kayo, sabi ko gano'n. Parang gusto kong umiyak mga kabiday, pero wala, parang na wala nang luhang mailabas dahil nailabas na siguro o nabigla yung ganun. Parang yung si tatay ko naman mga kabiday, doon ko naramdaman ng iyak ako ng iyak kasi hindi ko nga siya naalagaan. Nasa abroad ako mga kabiday nung kasalukuyang naghihirap siya, nasa hospital. At umuwi na lang ako na wala nang buhay si tatay. Kaya doon ko siya nabuhos talaga ng iyak, ng pagmamahal na ko na lang doon kasi nasa hospital pa lang siya is tumatawag sa akin ganun. Kaya doon yung pinakamasakit na
na hindi ko nakausap ng yung hihingi ng tawad ganun, pero sabi ni tatay siya ang humihingi ng paumanhin dahil sa kasalukuyan na yung mga problema namin noon dahil sa lupa. Ako yung pinaganuhan niya, hinihingan niya ng tulong sa akin, kaya ginagawa ko naman ng paraan. Kaya doon ko na naramdaman ng pagmamahal ko sa aking ama, dahil nga hindi naman yung sakit niya, hindi naman gaanong yun, pero ang sakit ng tatay ko is asthma mga kabiday. Kaya nahugutan siya ng hininga dahil linagyan siya ng tubo doon na nag-stop ng hininga niya. Kaya iyak ako ng iyak ng mga kabiday hanggang nung inilibing siya, wala akong hintong iyak hanggang dito sa bahay, hanggang doon sa pinagtabunan niya. Iyak ako ng iyak mga kabiday. Doon ko na naisip na ganun pala kalungkot ang pumanaw ng isang ama. Ayun mga kabiday. Kaya kagaya ngayon si nanay, ako ang nag-alaga sa kanya, kami mga kapatid ko, ganun. Pero yun nga, naubos na siguro yung luha, kaya wala nang lumalabas. Kaya dito na lang yung nararamdaman kong iyak at lungkot, ganun mga kabiday. Alam niyo mga kabiday, parang gusto kong umiyak. Gusto kong umiyak mga kabiday dahil nakita ko yung damit ni nanay. Ayun no. Gusto kong umiyak mga kabiday. Sinira yung damit ni nanay. Yung mga higaan niya nabasa na. Ayan na ba to? Ayun si nanay Sinira nila yung damit niya. Grabe bakit ganun? Hello mga kabiday, good evening. Bantay tayo mga kabiday. Andun yung mga kasama ko yan. Naglalaro sila. Naglalaro sila ng bingo. Kaya ako yung magbabantay. Tayo mga kabiday, magdamag tayo rito hanggang alas 5. Yan mga kabiday. Yan mga kabiday, bukas last na ni nanay. Bukas Sabado alas 8 na 8 Sabado ng alas 7 uwi na siya. Kaya bukas kailangan natin bantayan na. Kaya kahit anong gawin natin, hindi natin mapipigilan dahil wala na si nanay. Kaya pagdasal na lang namin na sana is nasa magandang lugar na siya. Kaya yan, wala akong kasama dito, ako lang. Kaya may naglalaro, tatlong table. Yan mga kabiday.
Buti wala nang mga ulan mga kabitan. Ingay-ingay nila eh. Ay! 26! G! Ganda naman yung aso eh. G! 40! Pati yung aso naglamay. Bingo! Yan! Hindi na nakakayo! Laging bingo yan. Ano? Ulit nga, ulit! 59! Nakakagulat ka naman. Bingo nga eh! Ulit nga! Wala pa yun. 49 nga! Bingo na! 59 ka mo! 59!